Mhm. Isa na namang member po ng ICI ang bumitiw, ang kakalas. Ano pong masasabi niyo po dito? Alam niyo po, mula simula pa lang I mean, in fairness to all these respectable or, our honorable gentlemen or ladies na sumama dito sa ICI or na-appoint, no? They may have tried their best. Ang problema, walang suporte. From the very beginning, panawagan naman ng lahat na ng ating mga concerned citizens na bigyan naman ng konting pangil yung ICI. Kawawa naman yung mga tao. Kukunti na nga lang sila, wala pang mga power to to hold in contempt such invitees na hindi man lang sisipot. Halimbawa, for example, hinahalin tulad nga namin itong ICI doon sa nangyaring pagkakabuo ng ng Agrava Fact Finding Board noong panahon ng tatay Sir Marcos Jr. Kasi pakiramdam namin yung Agrava nung panahon na yon is meant to pacify the anger of the people sa pagkakapatay kay Senator Ninoy. Ngayon, gano'n na naman. Nagbuo sila ng isang ICI at para to pacify again, to show na parang may ginagawa sila. Dahil alam natin, galit na galit ang taong bayan. Pero it seems na parang yung nangyaring halos walang suporta ang Malacanang dito sa ICI or even some of the allies of the president ay it seems parang they pale in comparison pa nga dun sa nangyari sa Agrava Fact Finding, no? Oo. So parang you're saying itong ICI ay parang Propaganda lumalabas no? Pangpahupa lang ng galit. Ganun ang lumalabas po Ganun po ang nagiging Para kunyari makita na nag-iimbestiga, may nagre-rekomenda na ganitong kasuhan, pero parang wala ding umuusad doon sa mga sinasampa nilang rekomendasyon. Opo, kasi kung papansinin niyo po, lahat po na naging aksyon ng Malacanang, magmula po nung pumutok itong skandalo ng korupsyon. Papansinin niyo po yan, every time may malaking pagkilos or araw-araw na pagkilos ng mamamayang Pilipino, meron silang gagawin. Pero ang tanong nga, how serious are they with these steps that are being implemented or formed in the case of the ICI, this body, investigative body. Lahat to para bang in reaction and lahat parang to pacify the anger of the people.